Apektado ang modus ng isang babaeng nagbebenta ng mga peking ID sa Cebu. Ginagamit daw yan ng ilang dayuhan para magpanggap na Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa labas ng isang fast food restaurant sa Naga City, Cebu, naaresto ang isang babae sa ikinasang entrapment operation ng NBI Central Visayas noong Martes ng gabi. Nabistong nag-iimprenta at nagbebenta ng mga peking government ID gaya ng PhilHealth at BIR ID ang suspect na si Verlyn Sobria. Ibinibenta niya online ang mga peking ID sa halagang 150 pesos. This operation is a result of the prevalence of government documents being used by criminals, including those involved in illegal pogos. Bukod sa lokal, mga dayuhan daw ang kliyente ng suspect na gumagamit ng peking ID para makapagbukas ng bank account sa Pilipinas. Foreigners using late registration to get identities to make them appear as Filipinos when in truth and in fact they are foreigners. Just like Alice Guo, who is using that name when in truth she is a Chinese national. Aminado ang suspect sa pamimiki ng mga ID. Galing po yun sa Manila. In-order ko mula sa aking supplier na nakilala ko sa online. Nagawa ko po yun, sir, dahil sa kagustuhan na makatulong sa gastusin ng aking pamilya. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Internal Revenue Code at falsification of public documents. Sa panig naman ng BIR, aminado silang malaking hamon ang mga peking BIR TIN ID. Malalaman daw na lehitimo ang TIN cards kung lalabas ang personal information ng isang tao kapag in-scan ang QR code dito. Pinag-aaralan pa ng BIR kung paano pa nila mapapatibay ang security features sa kanilang mga TIN ID. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.